Check. 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 Let's check. Check. Okay. Hindi pa nagtatagal. In fact, just a few weeks ago, dalawa sa ating kapatid ang nagsilang ng mga sanggol. And of course, what a joyful occasion ito. And of course, whenever we come to December, naaalala natin ang kapanganakan mismo, the incarnation of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. At ito ang ating pag-aaralan mula sa aklat ng mga Lucas o ni Lucas sa Gospel, sa Ebanghelyo ni Lucas. Inyong maalala, chapter 1 tayo. Maalala natin, ang Ebanghelyong ito, sinulat ng doktor ni Lucas. Siya din ang sumulat ng mga gawa na sinisiris ng ating kapatid. Isang doktor, isang hentil. Kaya no wonder, medyo yung bias nung kanyang Ebanghelyo ay para na rin sa mga hentil. Of course, mga Hudyo rin, pero ang mga hentil din ay merong puwang sa buhay na walang hanggan. By believing in Jesus Christ, the Son of God, ay sila rin ay pwedeng makatanggap ng banal na espiritu na ipinangako para sa lahat ng mga maliligtas. But we'll just look at chapter 1, mga kapatid, kung saan, gaya ng ating alam, ay Luke chapter 1, nandyan yung introduction, nandyan yung sumunod, yung pagministeryo mismo ng high priest Zacarias, yung kanyang may bahay si Elizabeth na balo o bao na pinangakuan na magkakaroon ng anak. At yun ang anghel na yan, si Gabriel, ay ang sunod na kinausap ay si Maria. So andun tayo sa tagpo na ito, no, na 6 months na buntis itong si Elizabeth. At ngayon naman sa kanyang pinsan, isang batang babae, si Maria, verse 26, tingnan natin kung ano nangyari dito hanggang verse 33 lamang tayo. Okay, verse 26, nang ika-6 na buwan, so 6 months na ito, ano? At nagdadalang tao na si Elizabeth, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birhen na katakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Mag-alala ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit, siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus." At ito na nga ang ating talata, verses 32 to 33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kaniyang kaharian.
Tayo muna ay dumako sa Panginoon, mga kapatid, at tayo ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, sa hapong ito muli kami po ay kumikilala at inaamin na mapurol ang aming mga isip, mahina ang aming pandinig at pangunawa. Kung di nyo kami tuturuan, wala kaming maunawaan. Kaya nawa ang banal na Espiritu ang gumalaw muli sa aming pong kalagitnaan, ipaalala niya sa amin kung sino ang aming Panginoong Yesus at kung ano ang kanyang tungkulin, sapagkat sa kanya ring matamis na pangalan, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Isang babae na ang pangalan ay Amy, 45 years old siya, isa siyang taga-United Kingdom, at ayon dito kay Amy, naramdaman daw niya o napagtanto, na-realize niya at 45 years old, malabo na siyang makakilala at magkaroon ng isang kasama at mapapangasawa siguro at magkakaroon siya ng anak. In short, na-realize niya malabo na siyang magkaanak. Subalit, by some would say the miracle of what is known as in vitro fertilization, IVF, kung saan kinukulture ang isang egg ng isang babae sa isang test tube at pag na-fertilize na ito, ay ibinabalik sa kanyang sinapupunan. Mahal ito, very costly ito. In fact, maraming mga Kristiyanong laban dito. Subalit, hindi yan ang ating gustong ikuwento. Ang nangyari dito, ang mahalaga dito, ay nag-undergo siya ng ganitong therapy. And lo and behold, nagbuntis nga siya, nagtagumpay. No, bagamat medyo maliit ang probability, magastos ang procedure, finally nagkaroon siya ng anak. At ayon kay Amy, sabi niya, I feel very blessed. Pakiramdaw na niya, pinagpala talaga siya. As a single woman, sabi niya, syempre may mga takot siya, ano? Sa bagay na ito. Subalit sabi niya, I feel liberated. Pakiramdam niya, pinalaya daw siya. At kung meron daw minsan nagtatanong sa kanya, nakikita kasi may anak siya, 3 years old, wala naman siyang asawa, wala siyang kasama. Kaya ang tanong daw siya, sa kanya minsan, iniwanan ka ba niya? O iniwan mo siya? Yung asawa niya. Akala nila may asawa. No? Iniwan mo ba siya o ikaw ang iniwanan niya? At ang kanya daw palaging sagot, nope, hindi. I did it on my own. I did it on my own. Kaya nagkaanak ako ng sarili ko, wala akong asawa. At alam nyo, ito raw, trend na ito in the last few years, parami ng parami. Nag-treble 3 times yung mga babae sa United Kingdom ang gusto na rin magkaanak kahit wala silang asawa. Now, obviously, hindi ko sinasabing yung mga walang asawa sa church ay i-consider ang procedure na ito. Ano? At yun nga, maraming laban dito sa procedure na ito in terms of our Christian belief. But my point simply being, isang babae, walang asawa, pero gustong-gustong magkaanak. Pero yung pag-aaralan natin, isang babae rin, pero walang planong magkaanak at ayaw magkaanak on her own. Wala namang asawa, bagamat kasintahan niya si Joseph, pero gaya ng alam natin, siya ay nagdalang tao. At ito nga ay dahil sa banal na espiritu, inilagay dito sa kanyang sinapupunan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Now, hindi natin didiscusin yung detalye ng kapanganakan ng Panginoon, subalit ang ating gustong pansinin lamang dito sa announcement ni Gabriel, Angel Gabriel, kay Mary, ay sino ba yung darating? Ano ba yung kanyang pagkatao? Ano yung kanyang posisyon na panghahawakan? At ito ay patungkol, of course, sa ating Panginoong Jesus. At kung ating babasahin ang mga nandito, ating pagbubulay-bulayan, at isa tayong Hudyo, this is staggering. Kagulat-gulat ito sa isang Hudyo, yung mga binanggit dito gaya ng ating makikita. So ang mensahe na gusto nating maidiin lamang ngayon, at Christmas time, dito sa panahon ng Christmas, let's be reminded of 2 things. The person and the position of our Lord Jesus Christ. The person and the position of our Lord Jesus Christ. First of all, tingnan natin yung person. Sino ba? Ano ba yung katangian
dito ng ating Panginoon. Of course, yung kanyang parang proper name sa verse 31 is Jesus or Joshua in Hebrew. Yun din ang ibig sabihin, Jehoshua. That means Yahweh or Jehovah is salvation. Or God, Jehovah, saves. So yan ang kanyang formal name. Subalit na sundan niyan in verses 32 and 33 ng 5 katangian ng ating Panginoon. At titingnan natin yan. Now, una sa lahat, verse 32, ang unang binanggit, pansinin nyo, He, referring to the child or the baby that will be in the womb of Mary, she will call Jesus, He will be what? Great. Great. Ngayon yung salitang great parang medyo ordinary na. Di ba? Ang daming mga great ngayon no? Great. Parang naging ordinary na yan. Kahit nga sa mga kasaysayan, ang dami ng mga hari na tinawag na great. Di ba? Maalala niyo yan? Kahit si Herod, the great, ang tawag natin. Andyan si Alexander, the great. Andyan si Cyrus, the great. Andyan si even Catherine, the great. Sa Inglaterra, sa Russia, Peter, the great. Subalit yung tunay na great o dakila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 15, tinawag si John the Baptist na he will be great but in the sight of God. So may qualification. Andyan ang Diyos, John the Baptist, great din, but only in the sight of God. Kasi siya isang nilalang lamang. Subalit sa Biblia, lalo na sa Septuagint, yung Greek translation of the Old Testament, whenever daw ginagamit yung great without qualifier, like great in the sight of God, great lang, period, or stop, ito ay palaging tungkol sa Panginoon Diyos. Palaging tungkol sa Diyos. Halimbawa, Psalm 86, verse 10, For you, Yahweh, you are great. That's it. You are great. And do wondrous things. You alone are God. So yung great, ginamit sa kay Yahweh, tapos you alone are God. Kaya napaka-exclusive nung salita na ito. And therefore, sa Gospels dito, sa ating pinag-aaralan, ay sinasabing totoo ito kay Jesus. Yung titulo ng Diyos ni Yahweh, ginamit kay Jesus at sa kanyang buhay. Di ba yan nga ang makikita natin? Sino sa Biblia o sino sa atin ang makakagawa ng ginawa ng Panginoon? Turning water into wine, stopping storms, wind, and waves of the sea. Diba? Sino makakagawa? Nagpaparami ng tinapay, binubuhay ang mga patay, binuhay mismo si Lazarus. I am the life, the resurrection, and the life. Sino makakagawa ng mga bagay na ito? Of course, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. He will be great. Ikalawa, He will be called the Son of the Most High. Most High. Elyon. Sino bang unang gumamit nito? Maalala nyo, si Melchizedek ang unang gumamit niyan. Noon salita na yan, Elyon. At ginagamit sa Bible, Elyon, God the Most High. Paulit-ulit nating makikita ito. In fact, it's a favorite expression of King David. Paborito ni King David, gamitin ito. A term exclusively reserved for Yahweh. Psalm 7:17, for example, sabi ni David, I will give to the Lord Yahweh the things due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Most High. Now, of course, every believer in Christ is a son or daughter of God the Most High. In a way, lahat talaga tayo, anak naman ng Diyos. Pero dito, makita natin, in a very unique way, itong sonship na ito ay exclusively reserved for the second person of the Trinity. Kung babasahin natin ang kabuuan ng banal na kasulatan, ay yung Son of the Most High is reserved for our Lord Jesus Himself sa kanyang identity as the very Son of God. Now, clearly, hindi maaari ito pang ina-appreciate ni Maria at this very moment, no? Do you think yung understanding ni Mary ay mas sabihin natin as complete as our own?
Most likely not. No? Isang batang babae, maybe 15, 14 even, 16 years old, biglang sinabihan ng ganito. Siguro at that very moment, most likely, hindi pa niya ito nare-realize. Pero later, of course, na-realize niya the full import, the full implication of the words of Gabriel. And even sa Biblia, even the demons themselves recognize this special person before them. In Mark 7, yung maalala, Mark 5 verse 7, even the demons call Jesus the Son of the Most High God. Even yung mga demonyo na alam at kilala si Jesus, tinawag siya ng ganito. But what I want you to realize, brethren, as well, imagine si Gabriel. Imagine yung anghel na nagsabi nito. No? Di ba pag minsan, merong isang taong napakagaling, napakapantas, tapos sa isang bata, biglang mong pinagsabi, kunwari, physicist siya, one of the world's best physicists, biglang chemist, or chemistry, magaling, biglang kinausap yung baby na may sinabi, na halos hindi naintindihan. Pero kung titingnan natin, yung nagsabi, si Gabriel, kasi kalimitan, doon tayo nakafocus, tama naman kay Mary, pero kung ikaw si Gabriel, imagine, na for all these years na nabuhay ka, simula nung kinreate ka ng Diyos, isa kang anghel, kasama ka doon, perhaps you're even singing, Holy, 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 to the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. And yet, alam mo, na never in the history of the world, mangyayari ito. The incarnation, for the first time, ikaw ang magpapakilala na darating na ang the Son of the Most High. Imagine yung excitement na ito ni Gabriel na kanyang sasabihin, siguro kung pwede lang, alam niyo, pwedeng kung yung isang tao na hindi maintindihan yung sinasabi mo, siguro kung pwede lang niyang yanigin si Mary, Mary, hindi mo ba alam ang kadakilaan na sinasabi ko sa inyo ngayon? Mary, hindi mo ba alam the whole heaven, the whole host of heaven is probably at that very moment suspended in animation nung marinig nila that the Son of the Most High will enter the womb of this woman. Siguro lahat ng mga anghel doon, kung maririnig lang natin, siguro may collective sigh and silence. Ano ito? Ano itong sinasabi ni Gabriel? That the Son we worship for thousands and perhaps millions of years will all of a sudden descend and become an embryo, a fertilized egg by the Holy Spirit and be large in the womb of this simple woman in Nazareth, a no-name place in Galilee. Ayun ang nangyayari dito, mga kapatid. And so sana ma-realize natin, siguro yung kung may excitement o kung may pakiramdam itong si Gabriel, ito siguro ang kanyang nararamdaman. And so para sa atin, anong application nito, mga kapatid? Sana hindi rin mawala, muling manariwa, yung amazement natin at the very incarnation of the Son of God. Pagkagat sa Pasko, madali tayong maimpluwensya, madali tayong matangay ng kantahan, yung kanina nga nabanggit, caroling, at kung ano-ano pang mga festivities, kainan, bigayan ng regalo na hindi naman masama by themselves, don't get me wrong. Pero sana tayo bilang mga mananampalataya, we always go back to this basic reality, this mind-boggling reality that God the Son Himself came down, became a human being like us, at naging kasama natin. Now sadly, marami nga, nabanggit din ni Brother Joe kanina, na nagdududa tungkol sa ating Panginoong Yesus. In fact, some people would even challenge kung nabuhay talaga. Subalit, ayon din sa isang article from the BBC, ito, BBC website, maraming scholar actually ang nag-a-agree, mas marami, na tunay na nabuhay si Jesus. Mas marami yon, no, na nag-a-agree sila. Pero, ang problema, based sa survey ng Church of England, nag-survey sila sa mga taga-Inglaterra, halos one quarter ng 18 to 34 years old, 18 to 34, ito yung mga bata, no, siguro Gen M at Gen Z, 1/4 ang hindi naniniwala o ang paniwala nila ay isang mythical or fictional
character lamang si Jesus. Hindi na naniniwala na may tunay na historical Jesus. Kahit na napakalakas ng ebidensya and most serious scholars do not doubt the reality of Jesus Christ. And so sana hindi magkaganito tayo mga kapatid. Sana this Christmas, sabi nga ni John Wesley, the best of all, sabi niya, is God is with us. Emmanuel. This is the best, sabi ni John Wesley. And again, napakaraming mahilig tumawag ng great ngayon. Sana ma-realize natin, isa lamang ang tunay na dakila kung tutuusin natin. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. So sana sa Pasko na ito, ano man ang mga festivities, again, di mali. Let's celebrate with others, with people, with office mates, with colleagues, classmates, neighbors, family members. Yes, let's do that. But wag natin kalimutan the very person of the one who came, Jesus Christ, our Lord. But then secondly, and lastly, tuloy natin, ano ba yung posisyon na kanyang i-occupy ng person na ito, the Lord, our Lord and Savior, Jesus Christ? Una sa lahat, pansinin yung trono niya. Verse 32, He will be great. He will be called the Son of the Most High. And the Lord God, sabi ni Gabriel to Mary, and the Lord God, your Lord and your God, Mary, will give to him, ang ibibigay? Grabe, the throne of his father, David. Kaya doon sa naunang talata, kanina binasa natin, Joseph is of the tribe of David. No? So, in-establish yun. And I think even si Mary, kaya umuwi sila nga di ba, sa Bethlehem. So, he will inherit, and again, nabasa na ito ni Brother Cho kanina, 2 Samuel 7:12, na dito nga, ito yung covenant with David, napakahalagang chapter nito sa Old Testament, at dito nga yung tipan, kay David. At kasali dito, if I may just remind you, nung binasa ni Brother Cho kanina, na darating ang panahon, sabi dito sa 2 Samuel, ng Panginoon kay David, I will raise up for you an offspring after you, who shall come from your body. Dapat ay nasa angkan mo, nasa katawan mo, direct descendant mo, genetically, galing sa iyong genes, kung sa ating lengguwahe ngayon, and I will establish His kingdom. May kingdom, may darating, at yung kaharian ni David, papasa sa kanya, and I will establish the throne of His kingdom forever. So may kaharian na mamanahin. Now, nung panahon na yon, nakala nila yung kaharian na ito ay siyempre physical, outward, political, kingdom. Kaya ito ay dinisabuse ng ating Panginoong Jesus, yung mga naniniwala that it will just be another kingdom, like King David's earthly kingdom. Kaya sabi ng Panginoon in Luke 17 din, verse 20, tinanong siya ng mga Pharisees when the kingdom will come. And sabi ng Panginoon the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Kala nyo makikita, tatayo sa trono, may palasyo, ando ng hari. Nor will they say, look, here it is. Or there, behold, the kingdom of, or therefore, behold, sabi ng Panginoon, the kingdom of God is in the midst of you. It's in the midst of you. Nasa paligid nyo, nakapalibot sa inyo, sapagkat ang kaharian na ito is the rule of grace in the hearts of sinners. And therefore, nakakalat yung kanyang mga miyembro ng kaharian na ito sa lahat ng mga bansa. So, kung saan naghahari ang Diyos, ang biyaya ng Diyos sa kanilang mga puso, ang pag-ibig ng Diyos, na ando ng kaharian ng Diyos. So, the throne, His position, this Jesus will become a king, will inherit the throne of His father David, but not in the way they expected. But, ikalwa, sinong magiging subject, sinong magiging kabilang sa kaharian na ito? Verse 33 na tayo. And He, sabi ni Gabriel kay Mary, He will reign. King, therefore He will reign, but over the house of Jacob
forever. Or house of Jacob forever. And before yung forever, mamaya yon. But yung munang house of Jacob or the true Israel. Hindi lang ito yung mga Hudyo. Bagamat parang literally, mga Hudyo yung tinutukoy. Pero alam natin, from Daniel 7, another very important chapter, pinangaral din yan ni Brother Joe sa Daniel series, na kung saan andito yung Son of Man. No, at sa chapter na ito. At dito makikita natin yung vision ni Daniel, seeing one like the Son of Man. He came to the Ancient of Days, presented before him, and verse 14, and to him, that Son of Man, was given dominion and glory and a kingdom. Eksakto yung ating pinag-aaralan, that all peoples, nations, and languages should serve Him. So lahat na ito, no, all nations, peoples, languages, and again, dominion is an everlasting dominion, kagaya din ng ating pinag-aaralan. So yung mga lingwahe, no, from Isaiah, from all the way to 2 Samuel, and even yung nakita natin kanina dito, Daniel prophecy, lahat ito nagtutugma-tugma sa ating Panginoon. And so His kingdom, kung ito'y sasakop sa lahat ng mga bansa, will be embedded in each and every nation of the world. Naandyan na tayo, ano? Kaya kahit anong bansa ngayon, ay pwedeng magkaroon ng bayan at mga subjects sa kaharian ni Jesus. And finally, of course, nabasa na natin, His kingdom will be everlasting. And again, yan na nga, Daniel 7, nakita natin, 2 Samuel 7, even Micah 4 verse 7, the Lord will reign over them in Mount Zion from this time forth and forevermore. Forevermore. Ayan ang kaharian ng ating Panginoon. Hindi lang ngayon, but forevermore. At again, ito'y kontrang-kontra sa akala nila noon, na tao lang ito, hari, may kaharian, parang si David, 10 years, 20 years, 30 years, limitado lamang ang duration, pinakikita nito, forever ito, talagang literal ito, na forever. Hindi ito parang figure of speech na napakatagal, literally walang hanggan. At yan nga ang paulit-ulit na sinasabi sa lumang tipan, gaya ng nakita na natin. And so, in application, let's submit, therefore, to the lordship of this King. Sana'y ngayon nagpapailalim tayo, nagpapasakop tayo. Because sadly, may kumakalat na turo, matagal na ito, bata pa kaming Kristiyano, nagsimula ng kumalat, yung turo, dito I'll quote from the Ligonier of R.C. Sproul website, sabi ng article na ito, sa ligonier.org, recently, although matagal na rin naman, some have thought that it is possible to be in a state of justification and yet to be disobedient to Jesus. Meron daw mga nagtuturo, pwede kang ariing ganap kahit hindi ka masunurin kay Jesus. No? Di ba kumakalat yung turo na yan? Okay ka lang, tanggapin mo sa tagapagligtas. Yan ang mahalaga. Kahit hindi mo na Panginoon. Carnal Christian ka, tawag nila, no? 'Di ba? Alam ng marami sa atin ito. They have, sabi ng Ligonier, they have said that it is possible to receive Jesus as Savior without bowing to Him as Lord. Pwede raw yun. Yan ang kanilang kiniklaim. Pwedeng tanggapin at kapagligtas kahit di kayo muyukod na siya'y iyong Panginoon. Pero sabi ng Ligonier, authentic believers want to follow God in order to express how grateful they are for His grace. Yung mga tuloy na naligtas, gustong sumunod, hindi para maligtas, kundi dahil sa pasasalamat. This good work, sabi nila, this good work, sabi ng Ligonier, this good works of obedience, in no sense justify us. We're not justified by these works, di ba? It's only by faith and by grace. But, if we do not have them, kung wala tayo nitong mga good works, we do not possess the living faith that justifies. The living faith that justifies works. Di ba? Essentially, James, di ba? Without works, faith is dead. Because the living faith that justifies naturally works. And so examine yourselves, brothers and sisters. Maybe
maybe, just maybe, you are being called to submit something in your life to the Lordship of Christ. Maaaring meron sa ating buhay na kinakausap ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon. Perhaps, it's in the way you manage your time. Sa mo ina-allocate yung oras mo sa pang-araw-araw. Probably it's your hobbies, even your recreational pursuits. Maaaring dito ka tinatawag ng Panginoon na mag-submit sa Kaniyang Lordship. Maaaring your job, sa iyong trabaho, isang aspeto ng iyong trabaho ay ikaw ay tinatawag niya na magpailalim sa Kanyang pagiging Panginoon. Even as simple as eating and drinking. And after all, sinabi sa Bible, whether we eat or drink, or whatever we do, let's do it for the glory of God. Perhaps duties to your family and even your church commitment. Ano man yung tinatawag ka ngayon ng Panginoon, examine yourselves, brothers and sisters. Examine your life. At kung may area dito na tinatawag ka ng Panginoon, sana huwag mong huwag mong i-delay, in short. Na? Huwag mong patagalin ang pag-respond sa tawag na ito. Sapagkat He is Lord of all. Lord of all. No, hindi lamang siya Lord ng some aspects of our lives. Kasi merong mga Kristiyano, kasama na rin ako doon, may mga panahon na ang ating temptation, yes, Lord, you can have everything in my life except this one tiny bit of my life. Sana, Panginoon, huwag mo nang galawin ito. No? Pag minsan parang tayong wish na, sana palampasin na ng Panginoon ito. Pagbigyan na ako dito sa aking whatever it is. But sana, kung ngayon na-realize natin, He is Lord, sana gawin talaga natin siyang Panginoon in all areas of our lives. Subalit, baka may kinakausap din tayo ngayon, wala ka pang pagpapailalim, wala ka pang pagsuko kay Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Sana ma-realize mo ngayon, kaibigan, mahal sa buhay, hindi pwedeng ihiwalay yung Savior, Lord. Kasi yung Savior is the Lord. And therefore, if you want Him to be your Savior, automatically, He is your Lord. And sana, magpasakop ka rin, kilalanin mo ang iyong pagiging makasalanan, huwag ka magatubili, huwag mo nang tingnan kung ano man yung maaaring isasakripisyo mo para sumunod sa Kanya, kundi lapitan mo siya at ikaw ay magpasakop bilang siya ang Panginoon mo talaga at tagapagligtas. And so in summary, nakita natin, Jesus, His person, yan din ang ating narinig kaninang umaga, complementary, the very Son of God. The second person of the Trinity. Amazing na siya ay nagkatawang tao, but ikalwa, He's King. May trono siya. At ang kanyang paghahari nasa puso ng kanyang bawat anak. And therefore, our prayer should be, Lord, rule over me. Rule over me. Alam niyo si Charles Wesley, the very founder, together with his brother John Wesley of the Methodism movement, na naging, of course, Methodist Church eventually, marami silang pagsubok na dinanas nung bago pa lamang ang kanilang movement na ito, hindi pa nga church. Kasi dati nasa Church of England sila, pero di ba lumabas sila, nangaral sila sa mga bukirin, kasama si George Whitefield. Maraming pagsubok silang dinanas. At even the society itself at that time ay puno ng mga political upheavals at kung ano-anong mga pagsubok yung lipunan nila. At gusto ni Wesley, ni Charles Wesley, yung hymn maker, si John, yung kanyang kapatid na parang leader, si Charles siya yung composer, gusto niyang ma-encourage yung kanyang mga kasama sa movement na ito. At gusto niyang magkaroon ng courage. May mga persecution. Kasi nga, pinapersecute sila ng mga established church at that time. At dahil dito, according to the story, kinatha niya ang isang awit na ating hymnong kinakanta para encourage ang kaniyang mga kasamahan. At ano yung hymn na ito? Rejoice, the Lord is King. Your Lord and King adore. Mortals give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice. Rejoice. Again I say, rejoice. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga kagalumihanan, sa gitna ng mga uncertainty in our lives,
merong isang magandang paalala, rejoice, the Lord is King. At sana itong ating maalala, ito ang magpalakas sa atin as we close 2025, as we look to 2026, isang napakagandang paalala, rejoice, our Lord Jesus is King. Tayo manalangin. O aming Panginoon Diyos, tunay nga, di namin lubos na malirip ang nangyaring ito almost or more than 2,000 years ago na ang inyong bugtong na anak ay nagkatawang tao na lagay sa sinapupunan ng isang berhen, ibinanganak na kasama na mga taong tulad namin at namatay, nalibing at muling nabuhay at ngayon ay tagumpay nasa inyong kanang kamay. Nawa, ang mga dakilang katotohanan ito ay hindi magmaliw, hindi mawala, hindi manghina sa aming mga isip at puso. But may we always treasure these very truths na aming pong napag-aralan, even now as we celebrate the very coming birth and incarnation of our Lord Jesus Christ, in whose name we pray. Amen. At ngayon mga kapatid, tutuloy natin ang ating panambahan.